second time on Pep Talk, let us all welcome Joseph Marco! What's up, Pepsters? Yan. So, kasi syempre, you're being groomed as one of the most premium leading men of ABS-CBN now. Yes. How do you feel about it na you're being given a lot of projects? Well, I'm just very thankful and I feel so blessed, and parang sinusuklian ko rin naman, since binibigyan nila ako ng projects na marami. So I work harder and, yung patience ko talaga when it comes to work. Kahit na sobrang pagod ako, at the end of the day, inisip ko, I'm blessed. So, yun lang talaga yung ginagawa. I just want to work harder and ibigay sa kanila yung, especially with the viewers na yung deserve nila. Pero sino siguro yung masasabi mo parang peg mo sa showbiz? Yung naging influence mo, ganun. Yung path na parang gusto mong i-take talaga. What do you mean? Yung gusto kong maging? Well, I want to be known as a dramatic actor. And yun talaga yung gusto kong ma-achieve. Until now naman, for me, I never stop learning. Every project, gusto kong ibahin, gusto kong may ipakita akong bago. I just wanna keep on improving myself. At nangyayari na yan sa Wildflower and your upcoming movie din na Pueno Song, di ba? So parang magkasabay pa na ang dami mong ginagawa ngayon. Yun nga, madami. But at the end of the day, I feel blessed. And pag passionate ka naman sa ginagawa mo, kahit nagkano kapagod yan, parang hindi mo nararamdaman yung pagod. You just, every day, parang excited ka lang na I'm gonna work tomorrow. Pag wala ka naman work, parang may kulang. Parang I don't feel productive today. So parang naging part na siya ng system na, I'm gonna work. Tapos pag wala kang work, parang hinahanap mo naman siya. Pero before, nung naghihintay ka ng break, may time ba na parang, ayaw ka na? Yeah, honestly, may mga times na dumarating na gano'n. Pero ako kasi, positive person ako. I see the good in every bad situation. So, kung feeling ko na walang binibigay sa akin, iniisip ko na may pinaprepare sila para sa akin. And, yung waiting time ko, ang gagawin ko is, I'm gonna improve myself. I'm gonna be ready para pagdating yung time na binigay nila sa akin yung project na yun, I'm well equipped. In fairness, agree ako pag ito nakikita natin sa mga press con or events, laging ang bait, hindi never siya nakita na parang, umature to. Walang ganun. Sige, ko kayo mamaya ng gusto. Pero ito, may surprise ko sa'yo, Joseph. Kasi it was 10 years ago when you started showbiz, di ba? Parang sa ibang network pa. Then nakita namin tong file photo na to. 10 years? Wow. Tandaan mo ba to? Oh my. For sure ba yan? Parang, I think, basta nakita ko to sa La Vendetta. Oh my, can you see this? Solid. Diba? So parang ngayon, you can say na from sa La Vendetta, ngayon, Wildflower, diba? 10 years na pala yun. Time flies. Pero yun nga, syempre, segue na rin naman kasi na-experience mo yung pag-work din in GMA and then ngayon, you're reaping success sa career mo sa ABS. So parang, what can you say siguro about network rivalries? Actually, alam mo yung nag-start ako na, yun nga, sa GMA, parang hindi ko naramdaman kasi hindi ako seryoso sa career ko niyan. Nung nagka-project ako, binibigyan nila yung script, hindi ko binabasa. So, babasahin ko na pag mag-take na. So, yung performance ko talagang all hats. Kasi wala nga sa heart ko. Ayoko talaga, parang somehow pinilit lang ako. Parang nakatutok ako kasi nun sa commercials. Yun yung time na, sunod-sunod yung commercial ko. Tapos ayoko talaga mag-showbiz kasi I know it's gonna be, complicated. My life's gonna be complicated. Pero yun nga, yung sagot dun sa tanong mo, parang, ano yung... Sa network rivalry, kasi pareho mo lang na-try, GMA and then ngayon ABS. I think important yung network rivalry. Pero
at the end of the day, dapat wala lang personalan. Kasi, kagaya ng isang successful show, hindi naman tatayo yun nang walang kontrabida. So, dapat talaga, may clash, may laban. It makes everything exciting kapag may ganung laban. It's like, for me, it's like a healthy competition. So, dapat ganun lang. I mean, walang personalan. Kasi, parang ipupush ka ng sarili mo na gawin mo yung best mo. Kung nakikita mo ito, nag-perform na maayos. So, alam mo yun, parang mas gagalingan ng isa't isa. Pero di ba through movies, nakakapag-work ka din with other stars from other networks, di ba? Yeah. It's the same, it's the same. Especially working with Tom, naka-work ko siya sa, before sa ABS, naka-work ko siya, and dito sa SMB nung GMA7 na siya, for me, wala namang pinagbago. It's still, Tom Rodriguez nakilala ko, still cool, so we're still friends, solid, so wala naman talagang difference. So Joseph, how was it like shooting yung San Mig Light commercial with Tom? I love working with Tom. Kasi before, naka-work ko na rin siya sa The Reunion, yung project ng The Reunion. Parang kami yung bullies dun sa movie na yun. And dun pa lang, naging close ko na si Tom. Hindi ko siya talaga friend, pero nung naka-work ko siya, he's such a fun person and he's a geek. Ang dami niyang alam, to the point na yung sinabi ko na mga molecules na ang lalim-lalim na pag nagkikwento siya or nag-explain siya, parang alam mo, parang feeling ko nasasabaw ko, parang grabe naman itong daming alam. So, I love working with Tom. Parang it's never a dull moment with him. Talagang he's very spontaneous, ang dal-dal din na tao, and makikita mo sa kanya na, mabait talaga siyang tao. He's such a kind-hearted person. Yung parang ayaw niyang may naiiwan, ayaw niyang may nadadown, mabait. I love working with Tom. So talagang tuloy-tuloy lang nung nag-shooting kayo this time around. Kasi Yeah. kasama na pala kayo before. At ayun nga, nakita na namin ang San Mig Light commercial nyo, di ba na yung mga pag-ganon-ganon, girls. Pero ito, kasi parang, syempre, dahil considered kayo talaga ni Tom as two of the hottest leading men ngayon. Wow. Meron bang time before, can you recall, na parang siguro yung most memorable experience you with a girl? Ikaw, yung most memorable experience mo with a girl na parang yung nagustuhan mo talaga. Then meron din ba na parang medyo na-traumatize ka? Actually, okay, one time sa Eastwood Mall. Bata ko pa na, I was like 17 years old. So, there's these two girls. Parang isang Spanish and isang Japanese. So, random pa-flirt sila. So, ako naman, sinabayan ko sila, syempre, diba, I'm not gonna buy. So, yun, hanggang sa titigan. Tapos nagulat ako, lumapit sila. Tapos, mas bata pa pala sila sa akin, like 15 years old na. So, na-overwhelm ako to the point na sabi ko, okay, cool itong mga ito, Kinuha na yung number ko, tapos yun, nag-hangout kami. And I think kasi, parang first time kong maka-experience ng ganun ka-aggressive na girls. Kaya na-overwhelm ako to the point na parang feeling ko it's like a dream. Parang ganun. So it's fun. And yung worst naman. Ayan. Yung worst naman. Or na-turn off ka. Oo, na-turn off ka. Ganun ba? Nasa bar ako and international pa. Actually, she's from Malaysia. Grabe. Nag-visit lang siya dito. Mukha siyang Pinay actually. So, she's older than me. Tapos kinukulit ako na parang nasa bar kami, tapos niyaya niya ako sa place na. Kaya ako naman parang I'm here with my friends. I wanna have fun. So siya, she's trying to like take me home. And ako naman, hindi ko naman alam kung anong plano niya. Baka naman gusto lang niya makipagkwentuhan or what. So yun ang awkward kasi, holding hands niya ako. Tapos takas ako ng takas sa, sa mga friends ko. Sinasabi ko, dude,
save me, save me. So sila ng tawa, pinagtitripan pa nila kasi hindi, diyan ka na. So, yun, hanggang sa na-feel naman niya, actually, bumalik pa ako dun sa gimikan na yun, tapos nakita ko ulit siya. So, like the following week, hanggang sa kinulit niya ako, hanggang umabot yun sa, siguro mga 3 times ko siya nakita. Tapos nung na-feel na niya na talagang, I'm not interested, yun, tinigilan na niya ako. Pero tinatry na pa rin. Yung masyadong strong, yung girl. So, hindi rin naman masyadong maganda yung... Dapat medyo swabe, mas gusto mo ganun. Exactly. Well, siguro kung type ko siya, okay lang, di ba? Pero, yeah. So, ano naman yung makakapag-attract sa'yo sa isang girl? Physically and emotionally? Siguro simple. Mahilig kasi ako sa, yung tinatawag nilang manang type. Mahilig ako sa gano'n. Ayoko yung flirty, gusto ko yung responsible, yung maayos, and presentable. Yung hardworking, mahilig ako sa gano'n. Doon ako natuturn on. Kapag the more simple yung babae, mas gusto ko. So yan yung mga qualities na kapag yung mas matagal na, yung mas matagal mo na nakilala, kasi doon mo lang naman makita. Pero yung at first glance, yung parang, uy, mapapa, double look ka, or parang, Siguro nga pag ganun, pag simple lang siya. And pag nakikita mong hindi siya papansin, simple lang. Take note. Pero agree ka dun sa, effective yung mga hair flip, or mga bite ng lips or art. Yung ginawa mo, Gigi. Yeah, I think that's effective kasi for me, depende rin yun sa sa phase ng life mo. Kung naglalaro ka ba, okay yun siguro kung if you're just having fun and you're not like looking for a commitment. Siguro okay yun. Pero kung kung if you wanna like have a girlfriend or settle down, tapos makikipag-flirt siya, di ba? Parang, I don't think that's a good sign. Kasi for me, mas okay pa rin na makilala mo yung girl na, like, nasiseryosohan mo through like a common friend, gano'n, or ma-meet mo siya sa maayos na place, o siguro sa bar, but, who knows? Some people, di ba, nag-meet naman sa bars. Pero, yun lang yung for me, yun lang yung nakikita ko. Ay, pero ito, kasi syempre napag-usapan natin kung paano yung mga girls sa'yo. Ikaw naman, syempre gusto rin namang malaman ng pep stores kung ikaw, paano ang ginagawa mo, paano siguro ma-attract ang girls sa'yo. Kung may mga ganun ka rin ba? Or how do you show that you're interested? Well, sa umpisa, syempre, more on glancing. Like, ganun, tingin-tingin. Like, a little bit of flirting. And para sa akin kasi, flirting is like a daily habit. Siyempre, di ba? I mean, it's a daily habit, like makikipagtingin ka. But you have to know your limitations. That's it, di ba? Parang, kayo for sure, di ba? Nakikipag-flirt rin naman kayo pagka may gusto ko yung babae or lalaki, di ba? Like, by just staring, masasabi mo, oh, she's flirting with me. Oh, di ba? Parang gano'n. So, yun, so yun number one. Yeah, number one. And, pag gusto mo talagang gumalaw or discard yan, small talk. Start with, small talk. Like, pasundot-sundot lang. Pag feeling mo na, sumasagot siya, hindi siya yung isang tanong, isang sagot. Siyempre, masama na, oh, interesado to, di ba? Okay, and then, dun ka na magtatanong ng medyo mga personal questions. Tapos pag sinasagot na naman niya, get her number, di ba? So, yun yung start. In fairness, hindi torpe si Joseph, no? Pero alam niyo ba, may mga times na natutorpe ako. Pero sobrang rare naman yan. Siguro pag sobrang gusto ko yung girl, I don't know, for some reason, parang naka-conscious ka na parang hindi ka makapagsalita. May mga ganong moments. Pero most of the time, okay naman. Swap naman. At alam ko, nagbe-bake to si Joseph eh. Yes. So, pinagbe-bake mo ba kapag gusto mo? Anong binibake mo kapag like mo yung girl? Recently lang ako natuto mag-bake. Kasi nga, sabi ko, parang gusto kong gumawa ng, like yung mga bread na, alam ko yung ingredients. Kasi di ba may mga bread na,
sabihin nila wheat bread yan, pero ang dami namang like sugar and salt, so what's the point, diba? Parang siguro added wheat lang. So yun, hanggang sa nagustuhan ko to the point na tumitingin ako ng iba-ibang like videos on YouTube, like cookies, mga gano'n, and gusto ko talaga matuto pa. So kung meron kang girl na like, ano i-bake mo for her? Anong klaseng cookie or bread? Or kind of Siguro, pastry? siguro croissant. Kasi ang croissant ang mahirap gawin eh. You know, it's like parang butter layer. So, pag nagawa mo sa kanya yun, that means she's really special. You know, kasi nagbigay ka ng time and yung effort mo. Pinaghihirapan. Correct. Sarap maging suitor si diba? Joseph ha. Ano naman yung difference ng panliligaw mo nung teenager ka sa ngayon na 28 ka na? Pag teenager ka, uso kasi yung yung iti-text mo, tas itatanong mo sa kanya, pwede ba akong manligaw? Pero kapag wala na eh, I mean, hindi mo na itatanong yun eh. It's like, parang kausapin mo siya, tapos mafe-feel na lang niya na, you know, na nililigawan mo siya. You know, like, you guys are, you know, exclusively seeing each other, diba? So yun, hanggang sa ma-feel na lang niya na, uy, naniligaw pala to. Parang yun yung, for me, yun yung malaking difference. At kasama na siguro dyan sa mga next moves yung pagbe-bake. Oo Diba? Ano lang tips mo for girls and guys na into yung mga ganyan, mga flirting and yung parang attracting or seeing if they like someone, parang paano maging smooth? Ayaw ko naman sila pagbawalan kasi dumaan din naman ako sa stage yun. I mean, they can have fun, pero make it to the point na may limit. You know, I mean, huwag silang pakabaliw sa isang tao kung, di ba, nilalaro lang sila or what. At the end of the day, meron at meron para dyan sa'yo. You know, and, you know, just be responsible. You can have fun, just be responsible. And huwag nilang papabayaan yung mga bagay na importante sa buhay nila just because of this person. Kasi anytime pwede kang iwanan ito or, di ba? So, yun, parang just be smart and just do the right thing. Yun. Ayun na. Nagtunan tayo kay Joseph ng mga tips. Correct. In fairness. Pero ngayon, kumusta ba ang puso mo? Wala busy sa Pero alam mo yan, namimiss ko na magka-girlfriend kasi it's been so long and you know, gusto ko na magkaroon talaga ng, you know, like yung maayos na relationship talaga. Kasi pressure din like, you know, I'm 28 years old, so alam mo yung nabipressure ka na feeling mo kung sino man yung next girlfriend mo, baka siya na. So it's like touch move. So gusto mo talaga na parang, you know, I have to make the right move. You know, I don't want to waste any time. So, pressure din. So, ano dapat ang maging niya? Ano yung gusto mo sana kapag siya na? What do you mean gusto mo sana? Parang may, alam mo na, malalaman mo ba kung, uy, parang potential na, ganyan. Alam mo, hindi mo talaga masasabi yun eh. Para sa akin kasi, I mean, once nag-commit ka, panindigan mo yun. You know, I mean, kahit makita kang, you know, bad, you know, like bad attitude or kapag na-turn off ka, kailangan mo i-convince yung sarili mo na it's part of her. You know, and I'm gonna accept it because, you know, I love this person. You know, it's like every day, you know, kailangan mo mag-build sa mga bagay na yun. Kasi nga, you know, I mean, gusto mo ipaglaban yung taong to if, diba, kung gusto mo talaga siya. So, Joseph, how do you have that mindset na positive in terms of work and at the same time, gusto mo rin yung magkaroon ng love life? Paano maging Joseph Marco? Kailangan, it's not easy to have that mindset. You have to work on it every day, you know.
most of the time I read books. You know, like, yung mga books talaga na makakatulong sa akin personally. And kailangan mo magkaroon ng mindset, like, mindset of a winner. You know, you want to be successful. I'm gonna do this. You know, parang may mga bagay na hindi ko pa pwedeng gawin ngayon, but eventually, you know, magagawa ko yung mga bagay na yan. For now, I have to sacrifice. And I'm sure, you know, makakakuha ako ng, you know, like, kasi ako naniniwala ako sa ano eh, like, delayed reward. So if you work on it, you reap what you sow. So, you know, you just have to have that mindset. And kapag nakita mo naman na may progress talaga, sometimes mafe-feel mo na parang nagpa-plateau, walang nangyayari. Pero, you know, I mean, you have to think, you know, positive. Na, you know, I mean, I have to reach this goal. You know, I have to work on it, like, every day. So, ako, ganun yung ginagawa ko. Chinky, grabe yung discipline niya sa work. At, well, nakikita naman natin sa TV na grabe din naman ang discipline mo when it comes to health and fitness, di ba? Tapos kanina na-mention mo na kaya ka nag-aral mag-bake is that para alam mo yung ingredients talaga na kinakain mo. So that's part of your fitness regimen ba? Sure, it's just an excuse. Yeah. Pero yeah, I mean, ako kasi, you know, since binigay sa akin yung ganitong project, you know, it requires, you know, showing much skin. And for me, it's a commitment. You know, it's a commitment to yourself. Hindi naman nila sinasabi na, oh, Joseph, kailangan mag-diet dito. Pero ako kasi yung type na, you know, kapag alam kong may gagawin ako, I'm gonna give my best. You know, pag bibigyan ko talaga ng oras yan, kahit gaano ako ka-busy, parang no excuses na pagod ako, hindi ako makakapag-workout. Nagagawa ko naman di ba? So, di ba, kung kaya mong gawin, talagang, you know, gawin mo. Kasi makikita mo naman yung result you know, I mean, maririnig mo sa mga tao na, you know, yung feedbacks. So, you know, by just hearing those comments, di ba, parang masasabi mo na worth it. You know, worth it yung ginagawa ko. So, you know, it's a commitment for me. Paano ma-achieve yung abs? Nakita namin yan sa Wildflower. Sa Wildflower. Ano yung routine? Yun nga, kasi, like, nung bata ako, sobrang payato ako. As in, payato talaga. So, parang one day, sinabi ko, you know, magkakaroon ako ng ma-achieve ko yung body type na gusto ko. So, yun, nagtanong-tanong ako, nagbasa-basa ako. Minsan kasi hindi porket sinabi ng isang tao sila na ito yung gagawin mo, effective na. May kanya-kanyang may kanya-kanyang kung hiyang sa yung bagay na yun. So, aalamin mo yun. And ako, inalam ko talaga hanggang sa nakuha ko yung easiest way kung paano mo maintain yung katawan na gusto ko. To the point na I work out for like 30 minutes lang. Like in a day. Or minsan every other day. Pero yung iba, di ba, parang 2 hours sila nag-workout. So, you know, you just have to, you know, yun inaaral ko lang talaga. So parang ano din siya, maganda kasi nga parang, kumbaga, bukod sa work, naging part na rin ng lifestyle mo yung pagiging... Hindi ko masasabing lifestyle ko talaga siya. Kasi there are times na, you know, tinatamad ako na I just want to rest, I just want to watch, you know, movies. Pero, yun nga, it's a commitment. And I'm thankful na ito yung trabaho ko. Kasi, you know, meron akong excuse to look good. Because when you look good, you feel good. You meet more. Diba? So, may excuse ako na you know, stay fit. Kasi ito yung trabaho ko eh. So, nagbe-benefit ako for myself, nagbe-benefit rin yung work ko kasi, diba, they complement each other. Siya natuwa ko kasi sinabi niya one time sa interview na in-embrace ko na yung sa career ko eh. Yun ang career path ko, yung magpa-sexy on TV. Yeah, kasi alam niyo, before, since yung model ako, yung mga nababasa kasi ako before na, hindi merong umarte, model lang yan. So, sinabi ko parang, i-prove ko na kahit di ako nag-ubad, you know, makaka-arte ako. There's more. Yeah. So, nakakuha naman ako ng mga ganung projects, pero parang
kadalasan, yun nga, pagka sinabi ko, ganitong project, Joseph Marco. So, instead of thinking of it as a negative, inisip ko na, uy, advantage to sa akin. Kasi dito, sa ganitong, ano tawag doon? Industry? No, yung class, sa ganitong class, wala kang masyadong kalaban. Kapag nandito ka sa ganitong class, ang dami mong kalaban. So, yun nga yung sinabi ko na, in-embrace ko na. I took it as a positive thing na, yun, wala kang masyadong kalaban doon. Totoo naman, tsaka sa mga eksena niya, no, parang titig pa lang minsan ni Joseph, napapakita niya na sa kay Ivy ang kanyang Kay Ivy. nararamdaman. At Madami dahil na. dyan, Kay Ivy, kay Jamie, kay... Sino ba? Diane. O, di ba? Nag-work. So, ayan. and dahil dyan, thank you so much for sharing a lot with us, Joseph. Can you just invite Pepsters to watch for your shows and, syempre, movies, of course? Yes, first of all, thank you so much guys for having me for the second time and for making me share these things. So, guys, don't forget to watch Pwera Usog. Sana po, supportahan niyo po kami. This coming March 8 na po. And of course, Wildflower, gabi-gabi po yan bago mag-TV Patrol. And your, syempre sana namin ikaw pa rin i-follow. Yeah, guys, you can follow me both IG and Twitter at Joseph C. Marco with C in the middle. Yay! Once again, Pepsters, Joseph Marco! Din talaga sa una ng reaction mo, nung si Sanya, napili siya as Danaya. Kasi syempre, yung iba, di ba, parang medyo inano siya na,